Gandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, isang nakakahiyang balita ito para kay Loren Legarda. Ito yung official statement of the Assumption Student Council sa Assumption College ito mismo. Kasi idol na idol ng Assumption College si Loren Legarda noon ay nilagay yung kanyang portrait mismo doon sa parang alley or hall ng Women Empowerment in Action. So ngayon ay napagtanto ng Student Council ng Assumption College na ipatanggal na yung kanyang picture, yung kanyang litrato. Ibig sabihin nasusuka ang mga estudyante at ang Assumption College sa kanya. Kasi dati noong siya dalaga pa, di ba? Isang magaling na si Loren Legarda, broadcaster, journalist. Magaling yan, multi-awarded journalist yan. Kaya nga nagiging idol ng mga estudyante diyan sa Assumption at hindi lang yan, ng mga guro diyan at ng eskwelahan. At hindi lang Assumption College mga kababayan, pati sa UP, kasi nag-aral din ito sa UP, ay isinuka na daw ng taga-UP si Loren Legarda. So ito yung portrait ni Paru-Paro para Rorin. Ang pangalan nito Ayan tinanggal na Klarong-klaro, isinuka daw siya ng kanyang mismong alma mater. Aba, diyan pala ito sa Assumption College nag-eskwela. At bakit naman nag-aaral pa ito ng UP, di ba? Siguro para kumuha ng yung degree of broadcasting, baka sa UP ito nag-aral. Okay, so dalawang school pala itong isinuka siya, UP mismo at saka Assumption College. Ayan kawawang nila lang dahil sa paru-paro niya siya pa naman sana ang gawing susunod kay Tito Sen na Senate President. Kasi magaling talaga na broadcaster itong si Loren noong dalaga pa ito. Magaling yan na journalist, multi-awarded yan, decorated. Ngayon ay dahil sa kapritsuhan ng kanyang anak, di ba, yung anak niya na congressman na nagtalino-talinuhan din, ay ayan, di ba? Yan ang nangyari. Dahil kumikiling sa DDS, yung anak niya ay siya ay gano'n na rin. Na kahit hindi, kahit sa isip ni Loren, alam niya mali yung ginagawa niya yung mga estudyante nga na nag-idol sa kanya sa UP at saka sa Assumption College isinuka siya isinuka siya, ibig sabihin nagkamali talaga siya. Kasi ang dami-daming sumuka sa kanya, di ba? So ito, UP student group calls out alumna Loren Legarda for joining Cayetano majority. Ayan. Hindi nagustuhan ng mga estudyante sa UP ang ginawa ni Loren. Ito rin, Assumption Student Council, ito yung kanina, 6 removal of Legarda's portrait from University Wall. Yun, kinuha na yun kanina. Di ba yung unang picture natin? Kaya nakakahiya. While si Cayetano Peter Alan Tuco, yung mahabang liig na giraffe, ay isinuka na rin ng UP. Meron tayong update niyan mamaya. Galing sa Billionario Channel, nakakahiya pala itong dalawang to. Kahit ang kanilang mga alma mater ay isinuka sila, ibig sabihin maling-mali yung kanilang stand. Di ba? Nagpapagamit sila Akala nila malakas pa yung kanilang amo. Di ba? Kung sa politika lang ang ating pag-usapan, mga kababayan, kung sinong malakas, kaya maraming balimbing kung saan yung malakas, doon kumakampi ang majority. Ganun talaga sa politika. Si Loren, doon siya kumampi sa hindi malakas. Dahil kung manalo yun na partido, ay maabsuelto sa kaso yung kanyang anak. Meron siyang personal na agenda Hindi iniisip ni Loren yung mangyayari, mga backlash sa kanya, ng kanyang nag-idol sa kanya at ng kanyang alma mater. Iniisip niya na maabsuelto sa kaso yung anak niya na nagtalino-talinuhan, na katulad rin ni Kiko Barsaga, magkaibigan yung dalawa Kaya nagiging
didishit na rin itong si Loren Legarda. Ito, UP Broadcasting. Doon nga nag-aaral ng broadcasting si Loren Legarda sa UP. Yung sa Assumption naman, ibang kurso yun. Hindi ko naman alam kung anong kurso nito. Basta alam ko, decorated journalist at broadcaster si Loren Legarda noong siya dalaga pa. So ito, UP Broadcasting Association raises concern over Legarda's role in the Senate leadership shift. Ayan, ano bang role talaga diyan ni Loren? Siya ba'y sidekick lang ni Peter Alan Toco Giraffe Cayetano? Sidekick lang ba siya? Mas marunong to kay Cayetano eh. Si Cayetano lang attorney, pero overall, nung kadalagahan pa nito, nung dalaga pa to, magaling din tong si Loren Legarda. So ito, ang daming tumawag na daming sumisigaw na dapat magbitiw na sa sa kanilang tungkulin itong dalawa, si Loren Legarda at Peter Alan Toco Giraffe Cayetano, mga kababayan. Kaya ito na yung masama, yung bigla kang tumiwalag sa grupo mo, di ba? Kasi merong kang atraso o yung anak mo ang may atraso, at para maabsuelto ay lilipat ka sa kabila dahil merong promise na kung sila yung manalo ay absuelto yung anak. Ganon siguro yun. Ganon yung narinig ko, mga kababayan. Kaya ito na, instant karma ang nangyari sa career ni Loren Legarda. Marami ang hindi nagkagusto, isinuka siya ng 2 universidad na kanyang alma mater. Nako. Kaya, ito na, antayin natin by next week ay meron na naman bagong kudita. Dahil hindi na makalitaw si Bato dyan eh. Hindi na makaboto si Bato. So, ibig sabihin, kulang na ng isa para manalo sa kudita. Sa butuhan ang didishit na mga senador na yan, mga kababayan. Ang balita ko ay merong isang DDS senador na lilipat sa pagboto dito kay Tito Sen na grupo. At magiging majority na muli ang minority na grupo ni Tito Sen, mga kababayan. Kaya sino kayang iboboto na bagong Senate President? Balita ko si Kiko Pangilinan. Yun yung balita ko. Pangalawa ay si Mig Zubiri. Ibalik si Mig Zubiri. Pero palagay ko si Kiko Pangilinan ng kasi si Kiko ay righteous si Kiko, righteous. Kaya pwedeng si Kiko Pangilinan. Hindi na makalitaw pa diyan si Bato dahil wanted na yan. Nagiging fugitive na siya kasi nagtatago na siya. At ang international na batas pala ay applicable pala yan sa Pilipinas. Kaya kung meron kang warrant sa international court, dapat diretso na daw ang paghuli niyan dito sa Pilipinas kahit na hindi nadadaan sa mga local court kasi international na eh. Diba? Kung pagbasihan natin international driver license, diba? Yung international driver's license, pwede kang makapag-drive sa Europe, sa Amerika, sa Japan, sa China, sa Pilipinas. Parang ganun din yung international court. Kung ano mang kaso sa international, ay dapat kilalanin yan sa local. Kaya, next week, iba na naman ang Senate President. Kawawang Toco. Nasisira lang yung reputasyon ni Toco eh. Dahil forthwith, hindi niya alam ang kahulugan. Loren Legarda, ganun din. 2 kaagad ang nasira na karma dahil sa maling ginagawa nila diyan sa Senado. Ang International Integrated Bar of the Philippines, IBP, ay nakamasid lang pala. Nakatingin. At handa silang sumuporta sa dapat suportahan diyan ng mga Senado. Talagang binababoy ang batas ng mga senador. Alam nila na mali yung kanilang ginagawa, pero dahil meron nga silang personal agenda, katulad ni Toco, meron siyang personal agenda, ay
ginawa nila kahit mali. Pero nakamasid ang mga mga marunong ng batas sa Integrated Bar of the Philippines. Nakamasid, mga kababayan. Winarningan ang mga senador diyan sa Senado na gawin ang dapat at hindi dapat magiging partisan. Dapat hindi kumikiling sa katulad nitong mga DS. Merong kinikilingan sila si Robin Padilla. Nagsisilbi siya sa mga Duterte. Hindi siya nagsisilbi sa Pilipinas si Robin Padilla. Isang tao ang sinisilbihan niyan. Si Digong lang. Ganon din si Bato de la Rosa. Nasayang yung pera natin Dapat kapag senador ng buong Pilipino. Hindi ka pinaglalaban nila si Digong Kaya kahit sinong senador dyan, ang pinaglalaban ay isang tao lang, ay mali yan. Kasi ang senador is for all Filipinos, serves to all Filipino. So dapat hindi partisan, dapat nasa gitna lang. Katulad ni Kiko Pangilinan, di ba? Dati kalaban. Ngayon, nandiyan na siya sa gitna. Ganun na klase, hindi yung katulad ni Robin na paiyak-iyak pa dun sa dahig, payakap-yakap pa sa cardboard ni Digong, di ba yung cardboard? Ganun ba yung senador na ang ipinaglaban nila ay yung kanilang amo, hindi nila pinaglalaban ang taong bayan? Grabe naman. Kaya itong nangyari kay Loren Legarda ay masahol pa siya sa isang malangsang isda. Katulad ni Cayetano, masahol pa rin siya sa malansang isda na di ba? Malansang isda, masahol pa sila. Yun ang sabi ni Gatho si Rizal na ang hindi nagmamahal sa Pilipinas ay masahol pa sa malansang isda. Kaya malansang isda tong si Loren Legarda. Si Tuko naman ay malansang tuko na isda. Mga kababayan, yung isdang naglalakad sa lupa, mayroong ganong isda ganong klaseng isda yan, si Peter Tuko Giraffe Cayetano. Ay nako, akala natin ay tayo lang hindi nagkagusto sa kanya, ang dami-dami pala. Alright, mamaya ay gagawa ko ng reaction video tungkol naman kay Cayetano, kay Peter Alan Giraffe Tuko Cayetano, mga kababayan. Hanggang dito lang muna ako. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat. Maraming salamat sa nag-subscribe at sa aking mga avid followers.